Magandang farming mga kwatsero, kamusta kayo? Sana ay ayos lang. Ngayong araw mga kwatsero ay pupunta kami sa gilingan dahil magpapagiling kami ng palay. Medyo may kalayuan ang gilingan dito sa amin mga kwatsero. Buti na lang kahit papano ay kalahati sa dinadaanan namin ay sementado. Subalit mahirap dito pag tag-ulan dahil maputik talaga ang mga areas na hindi sementado. Maganda po pala ang panahon kahapon kaya nagbilad talaga ako ng palay namin para makapagmiling kami ngayong araw. At maya-maya pa lamang ay nakarating na kami dito sa milling station. At pagdating namin dito sa milling station ay agad naming ibinaba ang aming dalang mga palay. Tinulungan nga pala ako dito ni Sir Abel. Siya yung naghatid dito sa akin sa milling station. Hindi available ang kuya ko dahil nagbabantay siya ng mga kambing sa pastulan. At maya-maya pa ay sinabihan kami na wala pa raw yung operator. Kaya tumawid muna ako sa kabilang kalsada upang bumili ng sako na paglalagyan namin ng mga bigas. At kalaunan ay dumating na ang operator at sinimulan na niya ang paglalagay ng mga palay namin dito sa butas. Hindi ko alam kung anong tawag dito mga kwatsero, pero dito kasi binubuhos yung mga palay at saka ito hihigupin ng makina saka kikiskisin. At pagkatapos nito ay inayos naman ni Sir Abel ang sako kung saan mahuhulog ang mga darak. Ang darak mga kwatsero ang ginagamit namin na pagkain sa aming mga inahing baboy. Pero syempre, ang pangunahing pagkain talaga ng baboy namin ay feeds. At ginagamitan lang namin ng darak, lalo na kung masyado silang mataba at kailangan na silang ikondisyon bago patakalan o pasampahan. Kaya malaking tulong talaga sa amin ang darak dahil nalilesen nito ang aming operational expenses sa aming babuyan. Kaya kung sa tuwing nagpapamiling kami ng mais o di kaya ng palay ay natutuwa talaga ako dahil meron na naman kaming mga darak na ipapakonsumo sa mga baboy. At sa puntong ito mga kwatsero ay niready ko na ang mga sako na binili ko kanina dahil lumalabas na ang mga bigas. At ang kalooban ko dito mga kwatsero ay punong-puno ng kasiyahan kasi kahapon ay palay pa lamang siya, ngayon ay naging bigas na. Dahil sinilip ko muna yung mga darak, nakalimutan ko na yung bigas, buti na lang nandyan si nanay at tumulong. Si nanay nga pala mga kwatsero ay magpapamiling din ng palay. Ewan ko ba, kanina pa siya tulong ng tulong sa amin, napakabait niya. Kaya lang, hindi ko natanong ang pangalan niya, pero nagpasalamat ako nung ako'y pauwi na. At habang pinagmamasdan ko itong mga bigas, si Sir Abel naman ay busy sa kakawalis sa mga palay na hinuhulog niya dito sa may butas. At si nanay naman ay walang tigil sa pagtulong sa akin. Siguro napansin niya na wala akong silbi at walang alam. At ang sumunod na naglagay ng mga bigas sa sako ay ang operator. Sinasakto niya ito sa 25 kilos bawat sako mga kwatsero. Kasi yun ang babayaran ko mamaya doon sa counter. Isa ito sa mga duties and responsibilities niya. Dahil ito total niya mamaya kung ilang kilo na ang mga bigas ko. At ang singil pala nila dito mga kwatsero ay 4 pesos kada kilo. Halimbawa, kung nakaabot ng 100 kilos ang bigas ko, times 4 pesos, magiging 400 pesos yung babayaran ko mamaya. Pero dahil tatlong sako lang ng palay ang dala namin, duda ako hindi ito aabot ng 100 kilos. Pero kung aabot naman ng 100 kilos, ba't naman ako tatanggi? Ay aba, 100 kilos na rin yun. Yayaman na ako doon. Sa puntong ito mga kwatsero ay nakatatlong sako lamang kami na may laman na 25 kilos bawat sako. At sinabihan din kami dito na sira daw ang kanilang pantahi. Kaya sabi ko naman walang problema dahil meron akong sariling pantahi sa bahay namin. At pagkatapos talian ni Sir Abel yung mga sako ay dinala na namin ito sa labas upang bayaran sa counter. Dahil inabot ng 75 kilos itong mga bigas ko, ang binayaran ko ay 300 pesos. At itong binibitbit ko ngayon mga kwatsero ay binlit. Ito yung mga durug-durug na bigas na ipapakain namin sa aming mga sisiw. Kaya sa tuwing nagpapamiling kami ng mais or ng palay, tuwang-tuwa talaga ako dahil marami na kaming pagkain para sa aming mga alagang hayop at bukod pa doon ay marami kaming bigas na nakaimbak lang sa aming bahay. At sa yuktong ito ay isa-isa na namin binibitbit ang mga sako papunta sa may tricycle. At dahil nakatuon na lang dito yung atensyon ko, ay nakalimutan ko na yung tatlong sako, dalawa na pinaglagyan ng palay at yung isa na bagong bili ko kanina. Hay nako na lang talaga, ibang klase talaga pag tumatanda na. Buti na lang ako yung may-ari ng mga sako na iyon. Kung hindi, papagalitan na naman ako ng mami ko. At maririnig ko na naman ang kanyang mga litanya kung nakahiwalay lang daw tong aking ay panigurado kinain na daw ng aso. Bakit kaya ganyan ang mami ko sa akin? Yung mami nyo din ba ganyan? Kasi ang mami ko, ang favorite pastime niya ay ang magyaw-yaw ng magyaw-yaw. Buti na lang barado tenga ko ng tutuli, kaya hindi na masyadong madutlan o matamaan. At sa puntong ito mga kwatsero ay inabutan na kami ng tanghalian at kahit papano ay medyo malapit-lapit na kami. Nakikita nyo ba yung bundok na yan?
Diyan po kami nakatira. At wala kaming kuryente at wala ring signal dito sa amin. At ang daan namin dito ay hindi pa sementado. Kaya pagdating sa tag-ulan ay medyo pahirapan yung daanan. Pero ganun talaga mga kwatsero. Kakambal ng pagsusumikap ay ang pagtitiis. Balang araw ay masesementohan din ito. Laban lang kahit walang kalaban. Dahil kung magpapaagos ka sa problema ay talo ka. Kaya padayon lang sa paglambo mga kwatsero. Kalaunan ay nakarating na kami dito sa aming bodega at inisa-isa na namin ang pagbaba ng mga sako ng bigas, ng darak at ng binlid. At tinulungan nga din pala ako dito ni Sir Ebel para mapabilis ang trabaho dahil nagugutom na rin kami dahil tanghalian na. At ang nakakatuwa dito mga kwatsero sa tuwing ako ay dadating ng bodega ay etong alaga ko. Sobrang galak sa tuwing nakikita ako. Bukod sa na-miss niya ako, ay manghihingi ito ng pan. Ikaw? At maya-maya lamang ay tinulungan ako ng mami ko na timbangin itong mga sako ng bigas. At saka ko naman ito tinahi isa-isa. 3 beses ko nga pala itong inulit-ulit sa pagtahi mga kwatsero para sigurado ako na hindi papasukan ng bukbok. At ang assistant ko nga pala dito ay ang mami ko. Siya ang tagagupit ng mga sinulid. Oo nga pala mga kwatsero, magkano ang kilo ng bigas dyan sa inyo? Nasa 20 pesos na lamang ba? O siya, hanggang dito na lamang mga kwatsero. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!